Aghast. Matapang kong tinignan si Papa. Kung gusto ng asawa ko, ang palasyong ito ay tumira siya dito. Kung gusto niya akong tanggalan ng apelido ay gawin niya, pero ang isuko ang top group dahil pinag-uutos niya ay hindi ko magagawa. 25 years ko na pinapatakbo ang kumpanya, Papa. Karugtong iyon ang buhay ko kaya hindi ko isusuko. Mabilis ako nalapitan ni Papa at sinugod ng yakap. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Tinapi ko siya sa balikat. Wala namang perpekto pero at least naranasan ko magkaroon ng ama nang dahil sa kanya. Minahal niya rin ako na parang tunay na anak. Gusto kong makilala ang biological father ko. Bulong ko. Pagkalabas ni Brent sa library ng papa niya ay agad niyang tinawagan si Liam. Kuya, sagot ni Liam sa kabilang linya. Ibigay mo sa akin ang number ni Mary. Hindi nagdalawang isip si Liam na ibigay kay Brent ang number ni Mary. Nang matanggap iyon ni Brent ay agad siyang nagtipan ng mensahe. Hey, si Brent ito. Nang tumunog ang cellphone ni Mary ay agad niyang sinilip kung sino nag-text. Kumunot ang noon niya nang mabasa ang kung sino. Saan mo na ko ang number ko? Tigilan mo na ako dahil wala kang mapapala sa akin. Agad na sumagot si Brent. Napangiti pa dahil alam niyang naiinis si Mary sa kanya. You want annulment? Come to my place. I will give it to you. Binitawan ni Brent ang cellphone sa kanyang gilid at hinimas ang chin. Demonyo siyang umisi. Tumalo ng puso ko sa tuwa nang mabasa ang text niya. Annulment? Yes. Bibigyan niya na ako ng annulment. Natigilan ako sandali. Binasa ko ang address na pupuntahan ko. Sa Salvation Top Group ang building na ito. Dumagundong ang dibdib ko. Wala pa akong balita tungkol sa napag-usapan namin ni Chairman. Sa katunayan ay naiinip na ako maghintay. Ginugulo na ako ni Brent kaya kailangan ko ng kumilos bago niya ako matalo. Kung hindi, matatalo ako nitong matinding damdamin ko sa kanya at tuluyang magpapaalipin ulit sa kanyang apoy. Pinagandaan ko ang araw na pagkikita namin dalawa. Tiningnan ko si Brian sa gilid ko at ninitian. Aalis ka po, Mommy? Tumungo ako sa kanya. Magtatrabaho lang si Mommy ha. Dito ka lang sa bahay para may kasama si Belle natin. Humiga siya sa kama ko. Tumungo sa akin. Sinuot ko ang hanging dress ko na kulay blue. Strapless. Mahilig lang ako sa mga damit na nakikita ang braso ko at likod. Hindi na ako nag-abalang maglagay ng makeup dahil baka sabihin naman ni Brent na masakit sa mata at baka hindi ako bigyan ng annulment. Kinuha ko ang hair clip at tinali ang buhok ko. Inilagay ko ang cellphone at earphone sa loob ng Pandy's signature na handbag ko. Ayoko magsuot ng takong kaya sa huli napili ko ang Havaiana slipper ko. Okay na siguro itong ayos ko. Hinalikan ko si Brian sa pisngi. Anak, aalis na ako. Hindi ako magtatagal, okay? Opo, I love you. Pinagbunggo ko ang mga ilong namin. Nagpaalam ako sa mga magulang ko pati na rin kina lolo. Sa daan papunta ng top group ay tinawagan ko si Samuel. Good morning. Napatawag ka? Morning, Sam. I'm on my way. Para pumunta sa top group. Nandyan ka ba? Hisay. No, wala akong business sa kanila ngayon. Teka lang, magsisimula ka na ba magtrabaho sa kanila? Napangiti ako. No, may iba akong pakay. Tumawa siya. Si Brent? Napatango ako. Oo, he told me to come and we will talk about our annulment. Natigilan si Sam. I chuckled. Nagulat ka. Sinabayan ko ulit iyon ng tawa. I'm sorry, nagulat talaga ako. Wala kasi sa mukha niya magbibigay ng annulment. Nakakatakot kaya yun. Kinagat ko ang ibabang labi. May girlfriend na loko na iyon kaya siguro ko bibigyan ng annulment. Nabigla din ako, Sam. Bumuntong hininga siya. Kasi hindi ka pa handa, Mary. Napatango ako. Inaliko ko ang sakyan dahil nakarating na ako. Hindi pa nga siya nakikilala ng anak ko pero maghihiwalay na kami. Inayos ko ang pagparada ng sakyan. Nasa kabilang linya pa si Samuel. Mary? Kaya mo yan. Nandito lang ako para sa'yo at para kay Brian. Matagal ako natauhan. Kung may kahulugan ng mga sinasabi ni Samuel ay masasaktan ko lang siya. Kaibigan ko lang siya at yun lang ang kaya kong ibigay. Sige na, Sam. Akyat na ako. Ibinaba ko ang tawag. Malalim akong bumuntong hininga at pinagmasdan ng matayog na building.
Huling punta ko dito ay 7 taon na ang nakalilipas. Ang tagal ng panahon pero walang pagbabago ang building na ito. Mas kuminang pa at pinaganda. Binata ako ng 2 gwardiya sa entrance. Lumapit ako sa reception at nagtanong, "May appointment po ba kayo, ma'am?" Nakangiting tanong sa akin ng receptionist lady. Ngumiti ako sa kanya. "I want to see the CEO." Natigilan siya. Muli ako ngumiti. Pakasabing Mary, Salvacion ang pangalan ko. Umawang ang labi niya at biglang nahiya. Muli akong ngumiti. May tinawag siyang staff at pinasamahan ako sa presidential office ni Brent. Kabado ako habang paakyat kami sa taas. Hindi ako mapalagay at namamawis na ito mga palad ko. Huwag sana akong pahirapan ng lalaking iyon. "Nandito na po tayo, ma'am." Tumango ako sa staff at ngumiti. "Salamat." Nagbuga ako ng hininga bago kumatok. "Come in." Tumalo ng puso ko nang marinig ang boses ni Brent. Malakas ako napalunok at humawak sa tapat ng dibdib. "Mary, kaya mo to para sa kalayaan mo kaya dapat kang magpakatatag." Itinulak ko ang pinto. Agad kong nalanghap ang bango ng office niya. Bigla ako nakaramdam ng ginaw dahil nakabukas ang aircon. Nakita ko siyang nakaupo sa working table niya. Bagong Brent ang nakikita ko ngayon. Maayos ang buhok at makinang na ang suot na tuxedo. Ang mga mata niya ay nakatutok sa computer. Ang isang kamay ay nakatungkod sa chineya. Ang isa naman ay nasa mesa. Nasulyapan ko ang haba ng mga daliri at malinis tingnan. Tumikim ako. Napaangat siya ng tingin sa akin at para na namang dumikit ang mga mata niya sa akin. Nagbaba ako ng paningin. Tumayo siya at nilapitan ako. "Good morning." Lumunok ako ulit. Nanuot sa ilong ko ang mabangong amoy niya. "Mary, huwag kang marupok." Muli akong tumikim pagkatapos ay tiningala siya. Hindi ako nakahinga sa bango ng katawan niya. "Good morning." Itinuro niya ang sofa kaya lumapit ako doon. Pinatong ko sa gilid ang bag ko at muli binalik ulit ang mga mata kay Brent. Nakita kong ngumisi siya pero hindi ko binigyang pansin iyon. Pinasadahan ko ng tingin ang buong opisina niya. Parang gusto ko itong office niya. Let's get back into business. Umupo din siya sa single couch at nagdekwatro. Tiningnan niya ako. Inginuso ang harapan kong mesa. Nasundan ko iyon ng mga mata at napatitig ako doon nang makita ang isang pirasong papel. Inilapit ko ang muka at binasa ang nasa taas. Annulment paper. Naibalik ko kaagad ang mga mata kay Brent. "Talaga? Pipirma na ako?" "Sign it, Mary." Nastatwa ko. Matagal bago ako natauhan. Nilinga ko ang paligid at naghanap ng pen. Nang mapansin iyon ni Brent ay tumayo siya at kumuha ng pen sa working table niya. Lumapit sa akin at ibinigay. Nanginginig ang mga kamay ko na tinanggap iyon. Pinasadahan ko ng mga mata ang papeles hanggang sa mahanap ko ang pangalan ko sa baba. Wala pa siyang signature at ako yata ang mauunang pumirma. Muli ko siyang tiningala dahil nasa tapat ko pa siya. Inilagay niya ang mga kamay sa bulsa ng slacks niya bago nagsalita. "Ikaw ang nakikipaghiwalay kaya ikaw ang dapat na mauunang pumirma." Napalunok ako. Kahit nanginginig ang kamay ko ay nagtagumpay akong mapirmahan iyon. Ipinatang ko sa ibabaw noon ang pen at tumingin ulit kay Brent. Ngumisi siya kaya kumunot ang noo ko. Buong akala ko ay aabutin niya rin ang pen upang pumirma pero agad siyang bumalik sa upuan niya at muling nagdekwatro. Akala mo ipipirma ko na ganoon lang kadali? Malakas akong napasinghap at kumuyom ang kamao ko sa ibabaw ng sofa. "Brent!" Itinaas niya ang kamay sa akin at tinitigan ako sa mga mata. "Pagkatapos kong pumirma ng annulment ay tuluyan na ako mawawala ng karapatan sa iyo. Eva Maria. Ang susunod ay magpapakasal ka sa lalaki mo tapos may iiwan akong talunan. Ay swerte mo naman kung susundin ko ang mga gusto mo." Napatayo ako. Masama ako siyang tiningnan. "Pinapunta mo ako rito para sayangin ang oras ko, Brent?" Tumaas ang boses ko sa kanya. Nagtaas baba rin ang dibdib ko. Buwisit talagang lalaking ito kahit kailan. He chuckled. "No babe, I just wanna see you." Sa galit ko sa kanya, inilapitan ko siya para saktan pero ginapos niya ako at kinandong. "Bitawan mo nga kung buwisit ka. Ayaw mo ko talagang tigilan ha." Ginamit niya ang lakas niya upang mapigilan ang mga kamay ko. Hinalikan niya ako sa pisngi ng madiin at matunog. "Ibigay mo sa akin ulit ang sarili mo at pipirma na ako ng annulment natin." Munti ko na siyang duraan. Naiiyak ako sa ginagawa niyang panluloko sa akin. Ano ba ako sa kanya? Nakakatawa? Laruan niya? "Bitawan mo ko."
Mas sumigpit ang kamay niya sa pulsuhan ko at inipit niya ako sa pagitan niya. Malakas ako napasinghap nang tumama sa hita ko ang matigas na bagay sa kanyang pagitan. Sa ayaw at sa gusto mo ay aangkinin pa rin kita. Huwag kang nagpupumiglas dahil mas lalo kong naaakit. Tumigil ako sa pagpupumiglas. Ngumisi ako sa kanya. Hindi ka pa ba kontento sa mga babae mo, ha? Ano ba ako sa'yo para balik-balikan mo? Malandi ako. Marumi ako. Alipin ako, Brent. Ganyan ang tingin mo sa akin pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ko mapakawalan. Gumalaw ang mga panga niya. Did you sleep with him? Natigilan ako. Sino ba ang tinutukoy niya? Si Samuel? Tinaasan ko siya ng noo. Of course. Magkasama kami ng maraming taon kaya saan pa ba kami hahantong? Matapang kong sagot. Dumilim ang paningin ni Brent kaya nakaramdam ako ng takot. How many times did you sleep with him? Hinahamon ba niya ako? Pues hindi ko siya aatrasan. Maraming beses. It was love-making. We are in love and that is something that you never understand. Nagsalubong ang mga kilay niya at tumalim ang mga mata sa akin. Sa'yo, Tagan? Banta niya. Muli ko siyang tinaasan ng noo. Ang sabi ko, maraming beses. Naputol lang sasabihin ko nang isara ni Brent ang bibig ko gamit ang bibig niya. Napapikit ako at nagpumiglas. Binuhat niya ako at hindi ko makita kung saan ako dadalhin. Nang bitawan niya ang labi ko ay nasa madilim na kaming kwarto. Napatras ako na ibaba niya. Nasaan kami? Madilim ang kwarto pero naaninag ko siya. Kinilabutan ako at nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Brent! May pinindot siya kaya biglang lumiwanag. Nalalaki ang mga mata ko nang makita na kwarto pala itong pinagdalhan niya sa akin. May malaking kama at malaking flat screen TV sa paanan noon. Malakas ako napalunok at umatras ulit. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan habang isa-isang hinuhubad ang mga damit niya. Umawang ang labi ko ulit at hindi na makapagsalita. Na-corner niya ako sa gilid kaya wala na akong maaatrasan pa. You ruined my good mood, Mary. Kaya hindi ka lalabas sa kwartong ito nang hindi ko namamarkahan ang buong katawan mo. Itinaas ko ang kamay sa kanya upang pahintuin siya sa paglapit. Hindi ako natatakot kay Brent pero hindi ako handa na makipag-sex ulit. Pwede kitang idemanda kapag pinuwersa mo ko. Tumawa siya ng nakakaloko. Asawa mo ko. Hindi rape case itong gagawin natin. Napapikit ako. Nagsimula siyang tanggalin ang belt niya. Brent, kung ano man ang iniisip mo, itigil mo na iyan. Buksan mo ang pinto at aalis ako. Tuluyan siyang nakalapit sa akin. Idinin ako sa wall at hinaplos ang pisngi ko. I still want you, Mary. Hinahanap ko pa rin ang lasa ng katawan mo kahit may kahati pa ako. Agad kong tinungkod ang palad sa dibdib niya. Tiningala ko siya. Ayoko. Napayoko ako kaagad na masabi iyon. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya dahil nawawalan ako ng lakas. Hinawakan niyang strap ng bestida ko at binabae yun sa magkabilang braso ko. Hinalikan niya ako sa leeg kaya para akong pinako sa kinatatayuan ko. Huwag ka nang sumigaw at manlaban. Mapapagod ka lang, babe. Walang makaririnig sa'yo at walang tutulong. Ikinulong niya ang mukha ko sa kanyang mga palad at tuluyan akong hinalikan. Binuhat niya ako at pinahiga sa kama. Pipirma ka na ba ng annulment natin pagkatapos nito? Determinado kong tanong. Tumango lang siya sa akin at muling bumaba ang mukha para halikan ako sa leeg. Napasinghap ako dahil lang sa annulment ay handa akong ibigay ulit ang sarili sa kanya. Maaaring mali ito pero wala na ako magagawa. Kahit umiyak pa ako at magsumigaw ay hindi rin makakatulong. Nasa kwarto kami ng opisina niya at walang nakakaalam. Walang bintana at hindi ko rin alam kung paano buksan ng pintuan. Hinaplos niya magkabilang hita ko. Hindi ko alam ang mararamdaman ngayon sa muling pagdidikit ng mga katawan namin. Ipinikit ko ang mga mata at hinayaan siya sa gusto. Total ay makakalaya na ako sa kanya pagkatapos nito kaya magpapaubaya na lang ako. Huwag niyo akong husgahan. Wala na akong paraan pa para makawala sa kanya ng tuluyan. Ang pagbibigay ko ulit sa sarili ko ang tanging alam ko. Mahina ako. Tanga ako. Duwag ako. Pwede na itong ibato sa akin. Dumaloy ang luha ko sa mga mata. Napadilat ako ng maalimpungatan. Tom, what time is it? Pero agad ako napangiwi ng maramdaman ang pagkirot ng pagkababae ko. Ang sakit. Namamagayat ang pagitan ko dahil sa ginawa niya. Talagang sinulit niya ang araw na ito para sa pirma niya.
Maliwanag na ang loob dahil buhay ang mga ilaw. Pinilit kong bumangon at pumasok sa banyo. Hindi ko alam na may kwarto pala siya dito sa loob ng opisina niya. Baka dinadala niya rito ang girlfriend niya at kinakama rin dito. Nagugas ako dahil nanlalagkit ang pagitan ko. Nang bumalik ako sa kwarto ay nasa edge pala ng kama ang damit ko at maayos na nakatupi. Agad ko iyong isunuot. Mabuti na lang at hindi niya sinira. Ay, akala ko makukuha ko na ang pakay ko rito pero sakit ng katawan ang natanggap ko sa kanya. Malalim ako nagpakawala ng buntong hininga. Lumabas ako mula sa kwarto at nakita ko siyang nakadungaw sa salaming bintana. Naramdaman niya ako kaya agad siyang lumingon. Malakas ako napalunok at hindi ko na alam kung paano kikilos. Palagi akong talo pagdating kay Brent. Palagi niyang ginagamit ang karisma niya laban sa akin kaya anong panama ko? Ay, nalapitan niya ako at muling hahalikan. Hinarang ko ang palad sa bibig niya kaya natigilan siya. Where is my annulment papers? Did you sign it? He chuckled. I'm not satisfied, babe. Ang boring mo sa kama ngayon. Umawang ang labi ko. Gago! Minuso niya ang mesa. Kumain ka na muna para may energy ka. Saka na natin pag-usapan ng annulment na sinasabi mo. Niloloko mo ba ako, ha? Nasabi mo kapag ibinigay ko ang sarili ko sa iyo, ipipirma ka ng annulment natin. Tumupad ka sa usapan, Brent Salvacion. He chuckled again. Kalma lang, okay? We will talk later. Kumain ka na muna. Muling inuso ang mesa na may pagkain. Salamat pero hindi ako gutom. Kumain ka kung gusto mo pero ako'y aalis na. Lalapitan ko na sana ang bag pero pinigilan niya ako. Minalo ko ang kamay niya. Do you want annulment? I order you to stay. Muli ako natigilan. Panibagong kalokohan na naman ba niya ito? Matapang ko siyang taningnan. Ginagawa mo kong tanga. Ano ako? 3 taon na walang alam? I said eat before you leave. Hinarangan niya ako sa dadaanan kaya napaupo ako sa sofa. Nang tingnan ko ang cellphone ay 2:00 na ng hapon. Natampal ko ang noo. Ang tagal ko dito sa loob ng opisina niya. Sununod ko siya at kumain. Natakam ako sa pagkain sa mesa. Sushi, pizza at spaghetti. Lahat ng ito ay paborito ko. Muling bumalik si Brent sa bintana at namulsa. Pinagmasdan ko ang likuran niya habang nakatalikod pa siya sa akin. He is huge and tall. Nakikita ko na si Brian sa kanya paglaki. Mahaba ang binti ng anak namin tulad niya. Napangiti ako. Bigla siya nagsalita kaya nalusaw ang ngiti ko at napaupo ng maayos. Gusto mo raw tumira sa palasyo? Tumira ka doon kasama ako. Malaki ang espasyo at wala makikialam sa iyo kahit anong gawin mo. Naibaba ko ang pagkain. Lumingon siya sa akin at sumandal sa bintana. You want to remove my last name because I am not Salvacion? That's fine. Hindi ko inaangkin ang hindi sa akin. Alam ko kung paano at saan lulugar. Muntik na akong masamid. Para siyang hindi nasasaktan na sabihin ang mga ito. Kailan niya kaya nalaman ito? Sinabi na ba ni Chairman ang katotohanan sa kanya? Nagkamot siya ng kilay. Pinag-cross niya ang mga kamay sa dibdib. What more do you want? Nagbara ang lalamunan ko. Nakatingin lang ako kay Brent at hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Gusto mo kong tanggalan ng mana? Again, I swallowed hard. Lumapit siya sa akin at umupo sa tapat ng single couch. Nanitigan niya ako. Walang ipinamana sa akin sa Vladimir Salvacion. Nanghawakan ko ang kumpanya na ito ay walang puhunan at lubog sa utang. I work hard to improve this company dahil sa pawis ko kaya lumawak ang top group. But if you insist, para kunin ang posisyon ko ay hindi tayo magkakasundo dyan. How dare you, Eva Maria, to order my father to remove my inheritance? Nagdekwatro siya. Bumuntong hininga at hinilot ang sentido. I was willing to return everything for you, but knowing that you love someone else? Tumigil siya at ngumisi. Samuel Cruz is just my employee. To see him possess that a one-side is a big insult to me. If you can fall in love that easily, Mary, then you are worse than I thought. Kumuyom ang mga kamao ko. Nawalan ako ng appetite na dahil sa sinabi niya. Tumayo ako at inabot ang bag. I'd rather stay with him than to come back to you. Napatayo siya. Dumilim ang mukha at umigtim ang mga panga. Okay, great. Bumuntong hininga siya. Stay with him. Choose him. I don't care. Pero habang nabubuhay rin ako, ay mananatili kang kasal sa akin. Pwede kitang kasuhan kapag nagkaroon ka ng ibang lalaki. Yan ang alas ko laban sa iyo. Napaatras ako. Gusto kong ibato sa kanya itong bag ko pero pinigilan ko lang ang sarili. Ang kapal na mukha mo. Ikaw ay pwede mababae tapos ako, hindi?
Natigilan siya at kumunot ang noo. Who said that I have a woman? Walang hiya, nagmamaang-maangan pa. Alam ko naman na hindi siya mawawala ng babae. 7 taon kami nagkahiwalay kaya baka nakasampung babae na ito. Tanungin mo sarili mo, huwag mo ipasa sa akin. Hinablot niya ako sa braso kaya napangiwi ako. Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako. Aalis ka na, hindi ka pa kumakain. Napaawang ang labi ko na mag-iba ang mood niya. May hinahon na at hindi galit. Sara ulo na yata ang lalaking ito. Wala akong panahon para makapag-usap sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Hinila ko ang braso ko kaya nabitawan niya iyon. Lalabas kang ganyan na suot, babe? Wisit. Stop calling me, babe! Hinampas ko ang bag sa kanya pero nakailag siya. Mahina siyang tumawa. Pikon ka na agad. Concern lang ako sa'yo. Kumain ka muna bago umuwi. Brent! Lumakas ang boses ko. Naiiyak na ako sa pagkapikon sa kanya. Huwag kang sumigaw. Narinig tayo sa labas. Baka isipin ng mga employees ko ay may ginagawa ko masama sa iyo. Muli kong hinampas ang bag sa kanya. Tinamaan siya sa braso kaya napangiwi. Natigilan ako na makita ko nasaktan siya. Hinaplos niya ang braso at pinanliitan ako ng mga mata. Salbahe ka na ngayon, Mary. Nananakit ka na, ha? Tigilan mo ko. Banta ko. Itinaas niya mga kamay sa akin na parang sumusuko. Okay, titigil na ako. If you want to leave my office, at least wear my jacket. Hindi ko kailangan. Kailangan mo, babe. Bala ko siyang sigawan pero natigilan ako nang nasa dibdib ko ang kanyang mga mata. Nasundan ko iyon ng tingin at agad na namimilog ang mga mata ko nang makita ang mga high case doon. Napasinghap ako. Oh my gosh, anong ginawa niya sa balat ko? Tumikim siya. Kinuha ang jacket at ibinigay sa akin. I told you, you need it. Hinablot ko yun sa kanya at isinuot. Mabilis niya ako nilapitan at sa pilitan na hinalikan. Magkikita pa tayo, babe. Mag-ipon ka ng lakas para lumaban sa akin. Inirapan ko siya pero nginisian lang ako. Kaya sa huli ay lumabas akong talunan mula sa kanyang opisina. Nag-aapoy ako sa galit na lumabas mula sa top group building. Kung may kapangyarihan lang ako katulad ng nasa mga fantasy drama, ay papaguhuin ko itong top group. Wala akong napala dito. Sadyang matigas sa mukha ni Brent at hindi ako bibigyan ng annulment. Ngayong alam na niya mga plano ko ay hindi na ako dapat magtago pa. Kung hindi kikilo si Chairman Vladimir para bigyan ako ng posisyon sa kumpanya nila, ay ako mismo ang gagawa. Hinampas ko manibela bago binuhay ang makina. Isang araw ay pupunta ako sa palasyo at ako mismo magpapalaya sa kanilang lahat. Pagkarating ko ng bahay ay may hindi kami inaasahan na bisita. Nandito si Uncle Lennon at Chairman Vladimir. Nang makita nila ako ay agad tumalon si Brian mula sa pagkakaupo sa kandungan ng Lolo Vladimir niya at nilapitan ako. Nginitaan ko siya at hinawakan sa kamay. Nagbigay galang ako sa kanila pagkatapos ay umupo katabi ng anak ko. Napadalaw po kayo. Panimula ko. Masakit pa ang katawan ko. Kung wala lang sila dito ay gusto kong pumasok sa kwarto upang matulog. Tumikim si Uncle Lennon. Saan ka nagaling? Pinasadahan niya ako ng tingin. Napalunok ako ng matagal ang mga mata ni Uncle sa suot kong jacket. You're wearing man's jacket, Eva. Kanino? Muntik na ako masamid. Kaharap ang mga magulang ko pati na rin sina lolo kaya bigla akong nahiya. Kay Brent po ito. Nag-init kaagad ang mga pisngi ko. Tumaas ang gilid ng labi ni Uncle Lennon pero hindi na ulit nagsalita. Sunulyapan ko si nanay. Masamang nakatingin sa akin. Literal dahil nalaman niyang kay Brent ang jacket na ito. Nagkita kayo ng anak ko? Tanong ni Chairman. Tumango ako. Ayoko nang magsinungalin. Opo, Chairman. Pinupunta niya ako sa top group ngayon para pag-usapan ang annulment namin. Nakarinig ako ng singhap. Nang lumingon ako kay Lola ay nagtakipito ng bibig. Muli akong lumunok. Hindi ko pipigilan ng desisyon ninyong dalawa. Basta magkasundo kayo. Kung ayaw mo nang balikan ng anak ko, Mary, ay wala na ako magagawa pero ipapaalala ko sa iyo na may anak kayo. Karapatan niyang malaman ang tungkol diyan. Matagal ako natigilan sa sinabi ni Chairman. Si Brian ay tiningala ako at naguguluhan sa usapan namin. Tumayo si Nanay Helia at kinuha si Brian. Nang makaalis si Nanay, ay malalim akong bumuntong hininga. Wala naman po akong balak na itago sa kanya si Brian. Naghahanap lang ako ng tamang panahon. Simula na magkita kami, ulit, ay hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Paliwanag ko. Tumango si Chairman. Naiintindihan ko, iha.
Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo na settle na ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko sa kumpanya. Tatanggalan ko ng apelyido si Brent at sumang-ayon din siya. Tungkol naman sa palasyo ay hindi na ako makikialam. Nasa iyo na ang desisyon. Napatayo si Lolo Rodolfo. Ano? Natakot ako bigla. Nalaman ang mga gusto ko dahil ibinunyag ni Chairman. Totoo ba ito, Eva Maria? Si Uncle Lennon. Kumuyom ang mga kamao ko. Yumuko ako dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata ni Uncle. Opo. Nagbuga siya ng hangin. Tatanggalan mo sa Brent ang apelyido? Masyadong malupit ang gagawin mo sa kanya. Si Lolo Rodolfo. Alam kong galit ka kay Brent, Iha. Pero sapat nang kunin mo ang palasyo at magkaroon ng posisyon sa kanilang kumpanya. Pero huwag mo idamay ang kanyang pangalan. Nakikiusap ako. Nag-init ang mga mata ko. Hindi rin naman ako pabor pero kapag naging easy ako kay Brent ay ako talaga ang talunan. Hindi ako nagsalita. Lahat kami natahimik hanggang sa magsalita ulit si Chairman Vladimir. Bukas na bukas ay ipakikilala kita sa top group. Napaangat ako ng mukha sa kanya. Karapatan mong magalit dahil alam ko nasaktan ka rin ng anak ko. Hindi lang si Brent ang pwedeng sisihin dito kundi pati ako, Mary. Napasinghap ako ulit. Wala na akong masasabi. Tumahimik ako at hinintay silang magsalita. Pero walang isa man ang nagsalita sa kanila. Hanggang sa nagpaalam na silang uuwi. Nang makaalis na, Uncle at Chairman ay kinausap ako ni Tatay. Nakaramdam ako ng kaba nang nasa garden na kaming dalawa. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Nilapitan ko si Tatay at hinawakan sa kamay. Patawad po. Malalim siyang humugot ng hininga. Nagtataka rin ako noong una na bigla ka nalang pumayag na bumalik tayo dito sa Pilipinas. Mary, anak, ang gusto ko ay makapagsimula ka ulit at kalimutan ng lahat pero itong gagawin mong paghihiganti kay Brent ay hindi makatutulong sa iyo. Maaaring sa huli ikaw pa rin ang talo. Lalaki siya, ama ng anak mo. Hindi ka ba mahihiya kapag paglaki ni Brian ay malalaman niyang ikaw ang dahilan kaya natanggalan ng apelyido ang kanyang ama? Anak, 7 taon na ang nakalipas. Kalimutan mo na kung anong naranasan mo noon sa mga kamay ni Brent. Hindi ko ito sinasabi para balikan mo siya. Gusto lang kitang makita na maging masaya ulit. Walang galit dyan sa dibdib mo at hindi naghihiganti. Bumalong ang luha ko. Kung alam lang ni Tatay ang ginawa ni Brent sa akin ngayon ay baka bawiin niya itong mga sinabi niya. Pinisil ko ang kamay niya. Patawarin niyo po ako. Pinunasan ko ang luha at tumayo. Nasimulan ko na laban na ito kaya tatapusin ko kahit matalo. Pumasok ako sa loob at dumiretso sa kwarto ko. Dahil wala sa loob si nanay ay umupo ako sa sahig at tahimik na umiyak. Kinabukasan ay hindi na ako tinanong ng mga magulang ko. Pakiramdam ko ay napapabayaan ko na ang pagiging ina kay Brent dahil panay alis na ang nagawa ko. Maraming opisyal mamaya sa conference room kaya dapat ako mag-ayos ng presentable. Tinawagan ako ni Samuel na papasok din daw sa top group dahil may meeting. Nang makarating ako sa top group ay agad akong inassist ng mga staff. Nandito na ba ang CEO? Tanong ko. Umiling siya sa akin. Paparating na po ma'am pero sina chairman at madam ay nasa conference room na. Nakaramdam ako ng kaba nang banggitin niya si Madam Laura. Magkikita rin kami ng dati kong kaaway. Sigurado kong nandito rin si Nicole dahil malaki ang shares nila. Sumunod ako sa kanya nang lumiko sa kabilang pasilyo. Si Mr. Samuel Cruz, nasa conference room na ba? Binalingan ako ng staff. Yes ma'am, kanina pa po sila kasama mga stockholders. Muli akong tumango. Namamawis ang kamay ko. Sana ay makapagsalita ako ng matapang at maayos mamaya. Ito lang ang dasal ko. Nasa pinto na kami nang may tumawag sa pangalan ko. Napalingon ako nang marinig ang boses ni Liam. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Tumaas ang kilay niya at pinasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Red wine dress. High heels? With heavy makeup? Humiling siya bago nagpatuloy. Pinapainit mo ba ang ulo ni kuya? Kapag nakita kanyang ganyan ang suot ay baka palabasin ka sa conference room mamaya. Kaya binabalaan kita. Sa akin ka tumabi ng upo mamaya. Inarapan ko si Liam. Anong pakalam niya sa suot ko? Alam nga naman na pumunta ko rito na nakapajama lang. He chuckled and nodded. May point ka doon. Kaya lang, shit. Ginulo niya ang buhok. May matatanggal na naman na gulong mamaya. Baka imbes na isa noon ay gawin niyan dalawa. Napasingap ako sabay takip ng bibig. Si Samuel. Pumikit ako at tinaas ang kamay kay Liam. He is my friend. Wala kami relasyon. Putol ko sa assumption niya.
Muli siyang tumawa at tinuro ako. Sabi ko na nga ba eh. Iginigiit kasi ni Kuya na may relasyon kayo ni Sam. Napailing ako. Makitid naman ang utak noon. Pinagbintangan na nga kami ng kapatid niya noon. Nalaglag ang mga balikat ni Liam. Tumango siya. Tara na sa loob. Naghihintay na sila sa atin. Huminga ako. Inayos ko ang sarili at sumunod kay Liam. Nang buksan niya ang pinto ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Lahat ng nakaupo ay napatingin sa amin. Si Ariston na nakatayo sa harapan ng projector ay biglang natigilan at napatitig din sa akin. A step forward. Tumako ang mga mata ko sa kinaupuan ni Madam Laura. She didn't change after 7 years. She looks young as before. Makapalang makeup at maraming alahas na suot. Nalalaki ang mga mata niya na napatitig sa akin. Tiningnan ko sa tabi niya si Nicole. Hindi rin ito makapaniwala nang makita ako ulit. Lahat sila ay na-hypnotize sa akin. Tumayo si Chairman at nilapitan ako. Si Liam ay naglakad sa upuan at tumabi sa akin na upuan ni Sam. Nginitaan ako ni Chairman at hinawakan sa kamay. Lumapit kami sa mesa. Tumikim siya at ibinalik ang mga mata sa mga opisyal na nakaupo. Everyone, panimula niya. Kinakabahan na ako. Iginala ko ang mga mata kahit alam kong wala pa si Brent. Pinatawag ko kayong lahat ngayon para ipakilala ang pamangkin ko. Siya, si Eva Maria Salvacion Nuelo. The missing princess was found. Natigilan silang lahat. Ibinuka ni Chairman ang labi para magsalita pero siya naman pasok ni Brent. Natigilan siya at napalingon na rin kami lahat sa bumukas na pinto. Nagbara ang lalamunan ko. Nanlulumo ang mga tuhod ko. Ang gwapo ni Brent sa suot niya. Nalanghap ko kaagad ang bango ng perfume niya. Napapikit ako nang tumayo siya sa gilid ko. Hay, hindi ako makapagsalita. Kung na-hypnotize sa akin ang mga opisyal kanina ay na-hypnotize na rin ako kay Brent ngayon. Inabot niya ang kamay ko, tinalikan ang likod ng palad ko. Napasinghap ako at natauhan dahil sa ginawa niya.